makikilala mo talaga ako. Hi, I'm VJ Kring and I bring the wits and the streets to your TV screens. Mahilig ako sa crop top, sa mga makukulay na gamit at damit at mga anik-anik. Hi, I'm VJ Ozzy. Oi. I'm 183 centimeters tall, I'm 25 years old, and I graduated early childhood education. And you're watching Mix Now! Yun, Ozzy. How are you feeling? Feeling Fresh ko from- masakit kasi binangga mo ako. Binangga lang naman ako ng 183 centimeters tall. Talagang centimeters mo talaga yung height mo. Pero I'm feeling good and excited for today kasi makakasama natin ay isang Gen Z hitmaker na viral sa TikTok. So nakikita ko lang siya sa TikTok dati. Ngayon mapapakinggan at makakausap na natin siya. Yes, at baka nakita niyo sila nagbabasking lang sa UP, di ba? Yes. And now he's here in the Mix Studio! Yes, but before that, syempre, excited din ako na basahin ang mix notives natin. Kasi Yes. sinesendan tayo ng mga fan messages and syempre yung mga comments, suggestions ng ating mga Gen Mix. Ito, from our episode with VJ Ea and Okay. 1621, no? Ano sabi? Sabi at Cook JK97. I'm new to this group, pero pabalik-balik ako dito kasi nakakatawa talaga sila panoorin. Crying emoji, as in natatawa talaga siya. Well, talagang na-enjoy niya, di ba? Oo. But since you mentioned your interview with VJ Ea, ako din with VJ Ea naman, sabi naman ni Melody Molina 3767, I love this interview, puro tawa ako. This was my interview, our interview with Vision. Nakakatuwa yung comments nila sa show, no? Kasi hindi lang tayo yung napapansin nila. Of course, yung mga headliners natin. And syempre, pwede yung balik-balikan ng ating mga episodes, no? Yes. Dahil available lang yan sa ating YouTube channel. Yes, and they can also catch us every day of the week. Kaya talagang hindi tayo magpapalampas. Makakulitan sila sa atin. And now, Gen Mix, it's time to scroll through what's trending on our FYPs lately. And here's today's hottest trends and latest chika. Big DC news, Gen Mix, because Superman is going to have a sequel and it's going to be called The Man of Tomorrow. And for context, and for those of you who haven't watched the movie, Superman and Lex Luthor were rivals pa nun at the time. But in this upcoming movie, they're finally going to team up to defeat the greater evil. But I want to ask you, Kring, are you a fan of DC movies? Ang hindi ko naman nahihiligan talaga is yung superhero movies. Pero, meron akong favorite DC character. Okay, Pwede sino ba yun? yun? Sino? Pwede, si pwede. Starfire. Teen Titans. Sa Teen Titans, Yes, diba? Hanggang okay. doon lang yung knowledge Pwede naman, ko. pwede Teen naman. Titans, Starfire, gusto ko siya kasi feeling ko kaya ko siyang i-cosplay. So cosplay purposes pala. Yes. And then, But you know what, Kring, you have a lot of time to catch up kasi next year pa yung movie na to. So you can still watch the recent one that came out lang, di ba? actually, next naman on our FYP is Louis Patridge. So, kilala mo ba siya? Ako mas familiar ako sa kanya because he's dating Olivia Rodrigo. Exactly. And recently, nagkakaroon siya ng mga major roles in like The House of Guinness, Pride and Prejudice. Yes. Pero mas kilala talaga siya in being called Mr. Olivia Rodrigo. Stage boyfriend nga siya, di ba? Yes, In fact. exactly. Ngayon, ang question ko sa'yo, okay lang ba sa'yo yung kapag ganon na matawag na, kunyari, Mr. Blank or Miss Blank? Since because he's making a name for himself, okay lang. But I feel like if you're starting off, you don't want to be like overshadowed by someone as big as Olivia, di ba? What about you? Ayun talaga yung kaakibat, no? Kapag meron kang girlfriend or like boyfriend or you're in a relationship with someone na sikat. Mahirap nga lang, pero Yes. makikilala ka talaga sa ganon. Minsan okay lang din. Kunyari, di ba yung kay Taylor Swift and kay Travis Kelce, di ba? Yes, actually, both of them are superstars na rin. Mas nakikita ng tao na fun pala yung personality ni Travis Kelce, di ba? Yeah. And he doesn't have any problem with it naman, so why Yeah. should we? Tama, tama. And that's for today's FYP. Ngayon, kung meron kayong comments and suggestions, leave those in the comments. Di ba? Baka mag-start tayo ng conversation dyan. For sure. And speaking of conversations, we are going to drop our current obsessions. And I'm sure kaabang-abang ito ng Gen Mix because we are going to mix picks. Pick. Gen Mix, we've reached one of my favorite segments where we let you take a peek into our current favorites, crazy obsessions, and maybe even a little bit of our guilty pleasures. And you know what? We're trying to influence our Gen Mix today, but I want to ask you, Kring, madali ka bang ma-influence ng mga tao na bumili ng mga ganitong items? I
I have a very nuanced answer. Hindi kasi parang yes and no. Kapag mga items kasi, parang hindi talaga masyado. Gets. Pero kapag experience, kapag travel, ay, dun mo talaga ako mabubudol kapag Gets, mga gets. gala-gala, ganyan. Yes. Speaking of experience, ito nga yung ibubudol ko sa ating mga Gen Mix dyan. Yung isang experience na sobrang talagang natuwa ako sa recent Boracay trip ko is yung parasailing. Okay. Parasailing. What about Finally, parasailing? na-try ko na siya. Wait lang, picture. Yes, Ito, pakita mo papakita sa ko. Gen Mix. Ano yung hugot ko? Hugot sa likod. Ano ba to? Ito ba yung parang flying fish? Ito, Ganon? oh. Lumipad kami ng nanay ko. That's so high I'm up. so glad. Was that your first time? Oo, first time ko. Okay. Kasi dati So how was the parang experience? nakikita ko lang talaga siya sa TikTok, di ba? Sa online, ganyan. Try ko nga. Girl, nakakakaba. Nakakakaba yung una lang. Pero pag Okay. nandun ka na, ay, ang saya. Ako Pero naman, yun. ang budol ko, since para ma-enjoy naman yung experience na ganyan, it's eye drop. So the reason why I have this is because I had LASIK surgery 2 years ago. Ay, wow. Yes, my eye grade was 600. And now, 2010 na ako, guys. So, kitang-kita ko kayo dyan. Wait lang, but Yes. 2010? Di ba ang alam ko Diba, lang 2020, Oo, yes. oo. But they were able to correct my eyes all the way down to 2010. So, mas malinaw yung 2010 sa 2020. Yes, so there's 2020, there's 2012, and then there's 2010. Anong pagkaka... Talagang para na tayo naging medical ano dito, no? I don't know honestly, pero grabe guys, the moment I got out of the surgery, as in parang Bella Swan ng Twilight, nung naging vampire siya na Paano para... sobrang klaro talaga ng lahat. Guys, I was blind my whole life, so this was really... As in, nagsasalamin ka ba before? As in, di ba, I played volleyball when I was younger. Oo. And I would play with glasses on. But yes, eye drops, this is to make everything more clearer. Ayan yung And a aftercare better nun. experience, yes. Okay. Aftercare. So, hindi naman na siya, compared to before, kailangan diligent ka. Now, it's just whenever you want to, whenever your eyes are... And this is not just for LASIK patients, this is for everybody. Like, Okay. pwede siya for whenever your eyes feel dry. So, Siyempre, yun. lalo tayo pag laging nasa cellphone, mga Yes, chronically diba? online, Screen cellphone ng time. cellphone. Yes, Gen Mix, ayan. mataas ang screen time totoo natin. nga. Pero ito, ang klaro, bukod sa mata mo, tayo, makakasama natin ang isa sa mga Gen Z hitmakers right now. Yeah. Nakita siguro natin siya o napakinggan natin siya sa TikTok with his Mm-hmm. viral hits. Pero ngayon, makakasama natin siya dito sa ating Mix Headliner. Gen Mix, get ready to welcome our headliner who's been capturing hearts with his heartfelt lyrics, no, and soulful voice from his early busking days and until now na TikTok viral na siya. He continues to prove that music is really his calling. Kaya naman wag na nating patagalin our headliner for today, Amel Song! Woo! Hi, Gen Mix. It's nice to be here. Ayan, of course. Ayan, all right. Ayan, alright. Congratulations on your new single, Tahimik na Buhay, Kapiling Ka. And the last time you were here on Mix, diba, you were teasing the release of this song. How has life been like since the last time you were here on Mix? Ayun, sobrang saya. I'm happy na na-release ko na tong kanta na to. Parang matagal ko nang gusto ulit makapag-release ng very mellow and acoustic-driven song. And since then, syempre nakakapag-gig sa kung saan-saang lugar. So I'm really happy and blessed na napapursue ko talaga to. Nafe-feel mo talaga na in love din yung nagsulat. And speaking of, Yes. kasi nakarating sa amin na nung sinusulat mo raw ito, ay sinusulat mo siya habang nagsisyesta kayo or nagsisyesta yung ano mo, For yung his girl. special someone. Yeah. Yes, yung special someone mo. So, pwede bang dalhin mo kami dun sa experience na yun, sa mismong araw na yun? Ano yung feeling na nag-uumapaw kung bakit mo nasulat yung song na to? Well, ako kasi parang mahilig akong mag-imagine into the future. And lagi ko naisip na kapag when everything is said and done, sa dulo ng buhay ko, ano ba yung pinaka-importante? Kasi parang, sige, it's good to have, alam mo yun, to have money, to have a big house, ganyan. Pero I think none of it will matter if you don't have love. So, para sa akin, kahit natahimik lang yung buhay ko at the end, basta kapiling kita, ganon. Yeah. Sweet. Kinilig? Wala pa yung kinilig. Oo, naisip ko yung yung Yes. in love feeling. Yeah. But actually, with this song, you also went back to your busking era, di ba? So, with just pure acoustics and guitar instrumentals in the streets,
What was the reason behind that song? I think yun talaga yung the core of my music is really yung ganun, yung acoustic driven. Since yung mga previous releases ko, may mga full band, ganyan, parang gusto ko naman i-try na bumalik. Para naman may diversity naman yung mga releases ko. Sabi mo nga bumabalik ka dun sa busking era. Different ba yung feeling kapag parang nagbabusking ka and then nagpa-perform ka sa huge crowd like music festival? May difference ba? Well, sa ngayon, nung nag-busking ako sa school recently, parang halos same lang kasi medyo marami rin tao nanood talaga. So yung difference talaga is yung dati. Siyempre, hindi mo naman may iwasan na kapag nag-busking ka before, dumadaan lang talaga yung mga tao. So medyo medyo kailangan siya ng mental fortitude na, hindi, parang I'm doing this because I love this, hindi dahil naghahanap ako ng tao. Parang ganon, diba? So I think doon yung naging difference kapag nagbabusking ako compared to yung nagpa-perform ako live na talagang pumunta yung tao para manood. But do you have like a favorite spot you would like to do busking in? Ako talaga sa UP. Sa UP, doon talaga yung parang doon din ako graduate. So yun yung home court ko talaga when it comes to busking. Okay. Pero nung talagang nagbabusking ako, nung pre-pandemic, yung mga lagi ko talaga na binabaskan is mga food park. Alam niyo yun, nung pre-pandemic, ang daming food park, di ba? Yeah, it was a hit. Sobrang dami. Tapos ang dami kong mga regular spots doon. Tapos minsan may kita, minsan wala. Pero alam mo yun, parang ang saya lang na you get to pursue what you love to do. And ako, sobrang saya ko lang talaga mag-pursue ng music. So whether busking pa yan or music fest, parang it's all the same to me na I get to pursue something that I love to do. Can you bring us back dun sa experience na, sabi mo nga busking, tas parang medyo invisible. Pero may time ba na nagulat ka na, oh my gosh, kilala na nila ako. Parang tumitigil na sila, Amiel Sol, na-recognize na nila ako. Parang nung nagbabasking ako, parang never siya nangyari. So, ang nag-start kasi ako mag-release ng mga kanta, as in magsulat and mag-release ng Amiel Sol nung pandemic na. So that was the time na meron akong quote-unquote pangalan. So ayun, parang nung mga nagigig ako nung after pandemic mga 2022, syempre may mga time na lang ako, opening act for other artists, which is sobrang laking blessing sa akin kasi parang nadadala nila ako. And then, unti-unti, nagkakaroon din ako ng mga fans, ganyan. So, talaga siya. Sobrang saya ko lagi pagka ganun. Lalo na kapag nakikita ko sa crowd na someone is, minamouth niya yung lyrics ng So, wow, alam niya yung kanta. Ganun. Speaking of being consistent with your releases, what drives you to keep putting out song after song? Siyempre, di ba, nagkaka-burnout ka ba na parang you have to think of something new, mga ganyan na instances? Meron ding mga times na nababurnout ako sa pagsulat. Pero, nung time na nasa corporate ako, I think yun yung pinaka-struggle ko is releasing songs. So, ngayon na full-time ako sa music, parang ginrasp ko na yung opportunity na, full-time na to. So, talagang I get to write, I get to release more often na ito na talaga yung main priority ko. So parang siya, more on ginagrab ko lang yung opportunity. Right. More than yung pressure. So syempre may pressure din, 'di ba? Na nagkaroon ka na ng hit, kailangan masundan ganyan. Pero at the same time, wala gusto ko lang talaga tong ginagawa ko and parang everything else siguro magpo-follow lang yan. Pero at the pinnacle talaga, I'm just doing what I love. Yes. Guys, he mentioned corporate, and if you didn't know, he was a data analyst Grabe yun. and a performer at the same time. Parang left brain, right brain. Grabe naman So there was an era pinagsasabay niya yung dalawang yun. How was that experience like? Ay, masaya. Masaya siya. Especially kasi, yung the people who I work with nung nasa corporate ako, sobrang supportive nila sa akin na sa mga gigs ko. So, halimbawa yung boss ko, sabihin ko, boss, kailangan ko muna mag-out na maaga kasi punta pa ako sa ganitong gig, ganyan. Minsan, kasi yung work ko dati sa Antipolo, tapos may gig pa ako sa Makati, ganyan. So, kailangan ko talagang umalis na maaga. So, yung mga ganun na, yung mga maliliit na bagay na ganun na hinahayaan lang ako to flourish in my music career, sobrang na-appreciate ko. At the time, siguro, hindi ko masyado siyang naiisip. Pero, looking back now, parang hindi ko rin maaabot yung naaabot ko ngayon, kundi dahil sa mga katrabaho ko rin dati. Supportive Kasi yun. naman. Oo. Ang galing, no? Yeah. Pero gusto ko lang din tanongin, like, kailan mo naisip na,
ay wait, medyo mahirap ng pagsabayin to eh. Yes. Ito na, pipili na ako, gagawin ko na to full-time, itong songwriting, itong pagiging musician. Kailan mo siya naisip? Naalala ko talaga yung specific na araw. Ano yun eh, mga late February. So nung mga late February, parang nung araw na yun, nag-number 1 sa chart yung kanta ko. Tapos parang naisip ko, ang dami naming gig. Tapos lagi na akong live na live. Ganun. Nakakahiya na. Oo, tapos kasi yung pagka yung mga gig ko, nasa probinsya, ganyan. Hindi pwedeng out ka lang na maaga. Kailangan umaga pa lang, bubiyahe na kayo, ganyan. So medyo marami na yung mga ganun ko. Tapos realistically, hindi lang naman ako artist na for the passion lang. Kailangan ko rin talagang kumita. So nang nararamdaman ko na okay, medyo may mga pumapasok na talaga na pera, ganyan. Sa realistic lang, di ba? Parang okay, kaya ko na to i-pursue full time. And inisip ko naman na if ever naman, knock on wood, na it doesn't work out in the end, pwede naman ako bumalik. Knock on wood. Diba, ganyan? Knock on wood talaga. Ang layo na, ito. Sana naman. Pero syempre, gusto ko sana, ito na talaga yung maging career ko until we the end. profess Pero, good things. diba, for if that. ever naman, bakit naman hindi? Okay lang naman sa akin bumalik. I mean, hindi naman ako failure kung babalik ako, diba? As long as I get to pursue music, yun naman yung pinaka-importante sa akin, regardless of the scale. Okay. So, ayun, masaya lang ako regardless talaga. Basta nagagawa ko yung music. Paano ba yung paano ba yung process mo? Like, araw-araw ba nagsusulat ka ng songs? Hindi eh, parang ang natutunan ko sa sarili ko kapag when I set aside time for writing songs, parang hindi ako makasulat kasi it feels forced. Parang kapag I only write when the inspiration comes talaga. Right. So, halimbawa, bigla-biglaan yan eh. So, I think isa sa mga importante sa akin is I have my voice memo ready, ganyan. So, anytime na makaisip ako ng tune, ng feeling kong magandang lyric, kailangan ma-record ko siya agad. Tapos doon ako nagbe-build on sa song. So, hindi siya hindi yung, sige, bukas. Yeah, ng that's alas true. 4. Hindi siya pwedeng planado. Oo diba? kasi alam mo yon, art kasi siya, hindi siya yung mapipilit mo, ganun. Sometimes the best ideas really come at the spur of the moment. Yeah, diba? oo. Pero syempre, meron ding mga artists na ganun yung nag-work sa kanila, di ba? Yung setting aside time. Pero for me talaga, spur of the moment talaga. Yeah. But you were talking about data analyst, and I would assume naman na talagang dream mo yung music, right? But if Yeah. you were to choose, money aside, you don't have to worry about finance, data analyst or singer? Singer talaga. Gusto ko talaga itong pag-pursue ko ng music. Pero may mga time din na nami-miss ko yung yung life ko in the corporate world. Kasi siya parang minsan nakaka-miss din ang anong tawag doon? Structured na life. Structured life na. Gets. Kumbaga mas mas madaling i-navigate through na medyo rin. Minsan no-brainer na, okay, pasok ako sa work, ganyan. Which is masaya rin. Nag-enjoy talaga ako doon. Pero ngayon din, medyo kapag sa ganito sa entertainment industry, hindi mo rin masabi, 'di ba, yung mga susunod mong buwan kung what it will look like, Oh, 'di ba? Some days are busy, some days are chill. Yeah, But with corporate kasi you could kind of plan out your Yeah. vacations. Alam mo na alam mo Oo, na. yun talaga. Navigation talaga. Vacation. Oo. Alam mo na yung parang, bukas magtatrabaho ko, hanggang Friday magtatrabaho ko, Saturday, Sunday is for me. Tapos yeah. next week, trabaho ulit. Pero ngayon medyo iba, no? Yeah, Pero oo. parang na-enjoy mo naman Oo siya. naman, Yeah. sobra. Pinag-uusapan natin yung how you work. Pero parang gusto ko rin malaman, since napag-usapan din natin, nabanggit nyo rin yung vacation. Paano ka ba nag-chill? Ngayon, ang pag-chill ko is sa exercise. Kasi kapag nag-gig, parang lamon lang ako ng lamon, grabe. Kasi Lamon nandyan is lang, the term. nandyan, hindi lang kain lamon talaga. So, yung kapag nag-chill ako, yung gusto ko talaga, for the betterment of my body na mag-jogging, mag-gym, ganyan, mag-basketball every now and then with my friends. So yun yung Tapos isa rin pala is magkape lang with my friends. Kasi parang, hindi kami same na schedule. Most of the time, weekdays ako free, tas weekends yung gig ko. Tapos Anote. yung mga friends ko na nasa corporate, weekday sila may work, tas weekend sila. So, medyo mahirap mag-find ng oras para sa mga friends ko. Pero, we make it work. Uy, totoo For yun sure, diba? Yung nabanggit niya na parang exercising. Kasi
nakakatulong din yon sa creative process, Oo, di ba? totoo Kasi yan. parang gumagana yung utak mo. Yes. Yes, a healthy body is a healthy mind. Wow! quote. Mga health and fitness coaches naman tayo dyan. But you know, looking ahead into your life, what are some of your goals or future plans? What's next for you? Ako, mas gusto ko lang maging consistent talaga. More consistency sa pag-release ng songs. Hopefully, magkaroon ako ng EP. Gusto ko talaga magkaroon ng EP. Hopefully, ma-try ko siya gawin this year, ganyan. And magkakaroon din ako ng concert. Ayun, this year. Exciting! Sa Araneta Coliseum. Uy, that's big! Yeah. And Wow! kasama ko dito sa concert na to sila Adi, Arthur Neri, and Rob Daniel. Yun, Exciting! that's super exciting. Yung mga, ah. yung mga tagaharana natin. The way I see them, Yes. promise. Grabe, eto na yung mga tagaharana. Wait, have you Yes. performed in Araneta before? Yeah, dati, nag-opening act ako sa concert ni Arthur. okay. Tapos nag-opening act din ako sa concert ng Cup of Joe. But this is the first time you're headline. Yeah, first time. Exciting! Exciting. At saka hindi malayo yung sinasabi mong EP. Hindi malayo kasi nga consistent ka Yes. rin mag-release. Yeah, So, man. nakilala na natin si Emil and the way he writes songs, paano siya mag-chill, paano siya mag-work. Pero ngayon, mas i-challenge pa natin siya at ilalabas natin ang kanyang kulit. Ready ka na? Yeah, ready? Game, let's go. Let's go! Let's go off script. Alright, Gen Mix, it's time to go off script and we're still hanging out with our headliner and what we're gonna do is we're gonna play the Improv Challenge. So we have Exciting. items here in the basket and what we have to do is we're gonna... Exhaust our minds. Yes! Diba? But yeah, Kailangan may so- entry tayo sa Yes. bawat item na yan. So, one at a time naman. Okay, let's start. What do you wanna start with, Emil? You Pero- get to choose. Tanong muna natin si Emil. Meron ka bang background sa acting, theater? Nung high school ako, nag-theater ako. Once lang. Anong role yan? Anong role yung pinlay Ano mo? yung play Rock of Ages. Tapos Oh! ako yung bida. Ala! Wow, bida! Gagalingan nito. O dahil dyan, ikaw bibida dito. Alis na tayo. Okay, so you get first pick. Sige, ito muna. Oh my gosh. Okay. Wala akong gig. Feel ko gusto kong mag-golf. Wow. Pwede. Pwede. Uy! Okay, at dahil golf sinabi mo, ako, pwede to pang tennis. Bakit naman? Musician din kasi ako, kaya feeling ko parang gitara to eh. Ah, hindi mo nakuha yun. Sige, ikaw. Ayaw mo kumanta? Feeling ko ang sakit ng likod ko. Gagawin ko na ng cane. Cane. Hala. Pwede to pang halo. Uy! Yeah. Grabe naman yan. Hada. Malapit na yung Christmas, di ba? So, excited na ako magsabit ng mga candy canes. Okay. Ako, feeling ko pwede to pang gig. Ano to? Mic ko. Ay, Mike. Ano yan? Pwede to pang... Yay! No! Yes, sing for us! Dahil doon, kakanta ka, Ozzy Ano ba? Alcacid. Pwede save Nagbabalik it for si later Ozzy. na lang. I can feel my face when I'm with you. Okay Eh. na yan. But I love it. Okay na daw yun, pero kumanta For ulit. context, ako kasi ang resident singer, kaya bilib na bilib to sa akin. Kaya nga nung interview, nasabi niya, yes, gumaganon talaga siya kay Emil na parang Dahil dyan, ako na ang nagsusulat first din pick. siya. Ako naman. Sige. Go. Ito ay queso de bola. Yes. Ang hulaan kong future mo. Magkakaroon ka ng concert. Ay. Magkakaroon ka ng EP. ng album. Oh. At ng sold out ganaps. Yan, gusto ko yan. Di ba? Ito ay, anong tawag dito? Crystal ball? Crystal, oo. Yes. Fortune Okay. teller. Fortune teller ako. Ayan. Feeling ko ito ay ano, Ano? 9 months kong anak. Okay. So, natawa ko doon. Top that. Feeling Sige. ko ito ay volleyball. Okay. Bola na yun eh. Oo Sige nga, na nga, sige. give na nga natin sa okay lang kanya. yun. Okay lang yun. Bumukol. Acting. Sige. Ito mas kadiri. Oh my Ala, gosh, guys. pigsa. Yeah. Tumino natin. Parang, Linisin natin, linisin Ano natin. nisin mga linisin natin. Feeling ko ito ay... Oh my God, guys. Wait lang, give me like a 3 seconds. 3, 2, Aso. Ito ay aso. Okay. Ito ay aso.
Hindi raw din sige. nila tatanggapin. Hindi raw oh. God, I'm so bad at this. Okay, 3, 2, 1, go. Ngayon nandyan ka na, di magmamadali, ikaw lang katabi hanggang sa ako ay pumuti. Eh, Okay. ay akala. O sige, last item natin is basket. O sige, Ito hindi to basket, feel ko ano siya, upuan. tama. Ganun, think out of the box. Nasa labas nga ng box. Hindi ito basket. Ano to? Hat. Pwede, okay, pwede, okay, pwede. okay, pwede. Okay, hindi kasi ito basket. Ito ay tambol. Ay, Okay. Tambol. Pwede. O, sige. Maganda yan, maganda Kayo ba? yan. Ito hindi to basket, ito ay magic box na may lamang mga bulaklak. Brainy siya. Okay. Ozzy, your turn. Hindi to basket. Ano? Alam mo kung ano to? Ano yan? TV. Wow! Di ba? Galing. Galing ko, no? Diyan natin mapapanood ang Yes. Mix now! Di ba? Sa cable channel. Galing. O, sige. Ito na lang yung tiebreaker natin. Pabilisan tayo na magsabi kung ano to. 3, 2, 1. Parang pinaisip siya. Wala akong isip. Wait lang, sige. Hindi to basket. Ano? Case ng iPad. Ay, grabe. Yes. Okay, Diba? siya na yung Diba? panalo. Hindi. Ay, Hindi ba na? Ayaw nilo. Oh, dahil take- dyan, ikaw ulit ang talo. Hindi Dahil dyan, ikaw ulit ang talo. Pero okay lang yan. Tayo ang Okay. mananalo dito kasi Yes. feeling ko, sasaluhin ka na M yan. Sige. Yeah, oo nga, yes. Baka Perfect. naman pwedeng ikaw na lang ang mag-sample. Okay lang ba sa'yo na saluhin si naman. Ozzy? Pwede ba kaming makahingi ng sample ng iyong latest single? Of course. Ay, Pangarap ko ang tahimik na buhay kapiling ka. Yawn. nakakakilig! At dahil dyan, tayo pa rin ang panalo dahil Yes. napakinggan natin yon Gen Mix. Dahil hindi pa nga tapos ang aming sorpresa para sa ating mga Gen Mix. Tatanungan kita, ano bang favorite mo na mix show? Or mixed memory. Yung ano talaga, yung top 10. Yes, of Yun course. talaga. Bago ako pumasok sa school dati, di bali ng malate, huwag ko lang hindi mapanood ang top 10. Tama, no? For At sure. dyan tayo. And since he mentioned Daily Top 10, Gen Mix, tune in to see who landed the #1 spot on the Daily Top 10. And that's our Mix Daily Top 10 today. Gen Mix, if you want your favorite music videos to rule the charts and land that #1 spot, make sure to cast your votes on our official website. That's mix.global/vote. Yes, that is it for you. Pero bago pa natin i-wrap things up, at dahil nga BS Math ang natapos mo, di ba, and you're an artist, pagsasamahin natin yung twist na yun, no? Yung mga yun sa ating math challenge na tatawagin nating Masterpiece. Yes, Masterpiece. the best of both worlds. Right. galing. So, ang gagawin lang namin, magsasabi kami ng mga questions na magbabato kami sa'yo ng mga math equations and kailangan masagot mo siya ng pakanta. To the tune, syempre, nung mga kanta mo na rin. Okay. Ayan. Sige, sample tayo. 1 + 1. Kapag magulo ng mundo, ang 1 + 1 ay, ang sagot ay 2. Ay, ang galing! Ang galing naman, naka-rhyme Yes. pa. Too easy, too easy. Gawin Kaya naman wala natin mas mahirap medyo mas dyan? mahirap. Bigyan naman natin siya ng mas mahirap-hirap, yung pang BS Math. Yes, let's go. Let's do it. If it takes 3 minutes to sing Tahimik na Buhay, Kapiling Ka, how many times can you serenade someone in a 15-minute break? Sa dinami-rami ng mga tao, sa hinaba-haba ng 15 minutes, at sa nilawak-lawak ng mundo, 5 beses kitang pwedeng kantahan. Yay! Good. Next question, para mas Ikaw naman. i-up natin ang Yes. kilig. If you had 20,000 attendees in your busking session nung 2020,
and yung number na yun nag-triple ngayon, how many na yung nakikinig sa'yo? Pangarap ko ang 60,000 na manonood sa gig ko. 60,000, tama ba? Yes! The answer is 60,000. Certified mathematician. Wait lang i-double check ko lang. Nabas mo na yung calculator mo. Carry the one. Yes, i-DM ako dati. Tama siya. Ay, thank you. Batuhan mo nga siya ng mahirap-hirap na question. Let's do it. If VJ Kring and VJ Ozzy each share 2 of their favorite Emil songs, how many songs do they mention in total? Saan man maglayag, ikaw lang ang patutunguhang 4. Oy, apat? Apat ba? Two of their favorite songs. How many? Sagot mo apat. Sagot niya apat. Pero Tama mali eh. Sige, isipan mo. Bakit? Mali eh. 2 times 2. 5, 4, 3. Wala, mali. Mali yung 4. Ano? Alam mo bakit mali? Bakit? Kasi parehas kami ng favorite Ay. song. Pero nakita natin, no, ang galing, ang bilis niya mag-isip. Yes. At napapagsabay niya talaga yung pagiging data analyst at yung pagiging artist niya, pagiging musician. It's been such a pleasure to meet you finally, also for Yes. me. And do you have any messages to your fans? Or maybe a promo you want to tease? Sa lahat po na nakikinig sa aking musika, muli ako po si Amiel Sol. And you can listen to me on all digital streaming platforms. And I have an upcoming concert with Rob Daniel, Arthur Neri, and Addy sa Araneta Coliseum this December 5. Yeah, we just met, but I'm already so proud of you, Emil. Thank you so much. And that's it for today's Mix Now. See you in the next episode, Gen Mix. Don't forget to watch the daily episodes of Mix Now on the YouTube channel and the cable channel. Don't forget to like, share, subscribe, and even leave down a comment down below and send your fan messages. Once again, this has been VJ Ozzy, VJ Kring, and our headliner, Amiel Sol, and this has been Mix Now. Woo!